Hintay ang mga otoridad sa Cotabato City sakaling magkagulo. Kasunod diyan ang desisyon ng COMELEC na ipawalang bisa ang proklamasyon ng pagkapanalo ng kasalukuyang alkalde sa lungsod. Magbabalita si Mon Guaves. Bantay sarado ng mga pulis at militar ang labas ng City Hall sa Cotabato City. Paghahanda ito sakaling may sumugod at manggulo. Nitong Miyerkules kasi, naglabas ang desisyon ng 2nd Division ng COMELEC na isinasantabi ang pagproklama sa nakaupong mayor doon na si Bruce Matabalaw. Sabi ng COMELEC, ang totoong nanalo ay ang naghain ng election protest noong 2022 na si Cynthia Gianni Sayadi. Nagugat ang reklamo sa pagkakaroon daw ng irregularidad sa 36 na clustered precinct sa lungsod. Bubilang ng tama ang machine yun ng findings. Kaya lang, ang bumoto ba ay yung mismo mga botante na yan? Meron bang violence, meron bang terrorism na ginawa para lamang ang mag-shade ng mga balota ay hindi mismo yung mga botante kung hindi somebody else. Agad nang naghain ng apela si Matabalaw. Hindi naman talaga kami nandaya. Legitimate yung aming pagkakapanalo ng eleksyon. Pero ganun pa man, iginagalang natin yung naging desisyon ng 2nd Division. Pero question daw sa kanila ang timing ng paglalabas ng desisyon na inabot ng halos 3 taon. Ilang linggo na lang din, botohan na at muli silang maghaharap ng nakalaban sa posisyon. Sabi naman ni Gianni Sayadi, ang mahalaga raw ay napatunayan ng katapatan ng mga boto. Hinimok din niya mga taga-suporta ng kanyang nakalabang si Matabalaw na unawain ang desisyon. Sa huli, nananawagan ng COMELEC ng hinahon sa parehong panig. Pero just the same, hindi po pinal ang desisyon na yan dahil yan po ay subject pa sa motion for reconsideration at therefore wala pong magbabago o pagbabago doon sa pamamahala sa local government po ng Cotabato City. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang 28 kandidato sa lokal na posisyon kaugnay sa mga reklamo ng vote buying at abuse of state resources. Kabilang sa pinadala ng show cause order ang 2 tumatakbong mayor sa Maynila na si Nesco Moreno at Sam Versosa. Agad itong pinalaga ni Versosa. Sumugod pa nga siya sa San Andres Sports Complex para ireklamo ang umano'y tunay na nasa likod ng vote buying na kapatid daw ni incumbent Mayor Hani Lacuna. Nagbibigay ng 1,000 ngayon sa mga kababayan natin. Nakasalukuyan nakalak yung gate. Nakarating na raw sa COMELEC ang reklamo at pag-aaralan na rin ito. Sagot ng kampo ni Hani Lacuna, may tamang lugar para sa alegasyon ng vote buying. Pero hanggat maaari, iprioridad daw muna ni Versosa ang pagsagot sa mga alegasyon ng COMELEC laban sa kanya. Habang ang isa pang napadala ng show cause order na si Moreno, hihintayin daw muna ang formal na kopya nito bago magbigay ng pahayag. Kasama rin sa nareklamo ng abuse of state resources si Caloocan Mayor Along Malapitan matapos mamahagi raw ng mahigit 3,000 pesos sa Galino Court ng lungsod. Itinanggi ni Malapitan ng reklamo at iginiit na ito raw ay nasa ilalim ng programang Agapay sa manggagawa ng Caloocan LGU. Nabigyan daw ito ng exemption sa spending ban ng COMELEC noon pang Pebrero. Handa naman ng COMELEC na suspendin ang ibinigay ng mga exemption kapag nagpatuloy ang mga ganitong reklamo. Ang sa amin lang, gusto lang namin alamin, nagamit ba yung pondo sa pamumulitika? Nagamit ba ang pondo para i-promote ang kandidatura ng ilang kandidato? Kinumpirma naman ng COMELEC na may nagtatangkang mga impluensya o makialam sa darating na bilang Pilipino 2025 mula sa ibang bansa. Mapapansin daw agad yan ngayon sa social media. Naka-autobot ang tawag doon, 700,000 kaagad yung mga views at pagkatapos may mga 32,000 to 33,000 kaagad na komento. Mukha pong sa tingin nila at sa aking pong palagay din, ito ay nanggagaling sa ibang bansa at hindi po dito sa ating bansa. Pero may mga ginagamit po dito upang masigurado lamang na kung ano yung imamagnify, ano yung palalakihin na issue ay yon ang makikita ng sambayanan. Panawagan ng COMELEC sa publiko, maging mapanuri at wag daw basta maniniwala sa mga mababasa at makikita sa social media. Ako, si Mon Gualvez para sa 1PH.